Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. At sa kayo ng sulok ng Pinas naroroon, parati natin hinihiling na sumaating lagi ang pagpapala sa araw-araw. At siyempre, walang iba ang Makatang Tambay po muli. Yung puhunan lamang yung mga logic ng buhay. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At tuluyan mo na rin alamin kung ano ang mayroon sa isang makata pero lagi naman tambay. Okay. Marami nang naglabas o mga reaksyon tayong napapanood tungkol dun sa maririin na mga sagutan o pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros sa ating dating Pangulong Duterte. Itong nakaraang araw na hearing dyan sa Senado na nauukol nga may kinalaman sa war on drug ni Pangulong Duterte. At siyempre sa bawat napapanood naman natin, may kanya-kanya tayong mga opinion at may kanya-kanyang mga eksena at mga tagpo na na-highlight sa atin na marahil hindi man masyado namang naging highlight sa iba. Kaya nga may kanya-kanya tayo. At siyempre sa haba ba naman ng hearing na yun, hindi mo lahat talaga mapagmamasdan. Naroon ka lang nakapokus siyempre sa kung saan bagay na familiar sa iyo. Ganun ang sistema natin sa bawat bagay na ating nakikita o nalalantad sa atin. At ang dami na nga na napanood ko sa mga kanya-kanyang mga reaksyon at mga pananaw sa naganap na hearing na yun sa Senado. May kinalaman nga sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang sa akin, ang reaction naman natin dito at yun ang sa tingin ko talagang nararapat para sa akin. Nung sabihin ni Senator Risa na ayaw ko rito ng bastos at ng walang hiya. Sabi ni Risa Hontiveros, kung talagang iisip-isipin mo, matay mo mang isipin, parang isa na rin itong pagmumura sa ating dating Pangulo kay Duterte. Siyempre, kumbaga hindi lang niya tinumbok, pero yun na sinasabi na walang hiya ka, parang ganun lang yun. Tapos medyo iniwas lang niya ng konti. Siyempre, edukada nga ang tingin nila sa sarili nila. Saka mga kumbaga mga ano sila, mga hindi sila kaya ang tingin nila sa sarili, sila yung mga tinatawag na mga mararangal, may mga dignidad. Yun ang mga tingin nila sa sarili nila. Siyempre, hindi naman natin yung kini-question, kaya nga sila mga senador, diba? Pero yung pag-uusap, yung pag-iimbestigahan niyang yun sa ating dating Pangulong Duterte, ito nga yung tinatalakay natin. Nung sabihin niya na ayaw ko dito ng bastos at walang hiya, sinagot naman siya ni Duterte. Sabi ni Duterte, talagang bastos ako at walang hiya rin ako, at dahil bastos ako at walang hiya, kaya ako naging presidente. Kung isip-isipin natin, o kahit ni Hontiveros, sarcastic yung sagot na yun sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, sinakyan siya. Bastos pala ako at walang hiya rin ako, pero buti at bastos ako at walang hiya, naging presidente tuloy ako at hinalal ng tao at pinili ng tao. Isa dun sa mga edukado na katulad niya, ni Hontiveros, na mga matatalino na, mga kagalang-galang at mga disinti. Si Duterte nga naman katulad nga ng bintang niya, bastos na walang hiya pa, katulad ng sabi nga niya sa dating Pangulo. Pero ito nga sinasabi natin, masyadong marahas kung magbitaw ng pananalita. Kahit pasabihin mo na mga edukada sila at mga disente,
Pero nakakapagtaka, bakit hindi sila pinipili at hinahalal ng tao? O hindi ba? O sila lang talaga ang may pagtingin sa kay Duterte na isa itong bastos at walang hiya. At tingnan nyo, kung hindi sa isang bastos at sa isang walang hiya o ng mga Duterte, ay wala siya sa kinakalagyan niya ngayon. Hindi siya rito umuusig sana at kasalukuyan, kumbaga nagpapakitang gilas sa mga sambayan ng Pilipino na siya ay matapang, na siya ay magaling, na siya ay matalino at siya ay nag-iisa lang na lumalaban kay Duterte. Wala sana siya dyan kung hindi siya humingi ng tulong na ibuto siya ng tao at nang para maupo siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kung saan kasalukuyan niyang inuusig yung hiningan niya ng tulong. Maliwanag ito. Dahil inamin naman niya ito, di ba? Nung mag-hearing sila na kahit tungkol kay VP Sara, talagang harapang sinabi sa kanya na 2 beses siyang humingi ng tulong. Isang nagsadya siya at saka patuloy siya na nagmiminsahe na tulungan naman siya sa parting Bisaya dahil hindi nga siya mananalo kung walang boto roon. At tinulungan na siya at nung manalo, ito nga, nagtarpa sinabi ni VP Sara. Pagkapot manalo ka, inusig mo agad si former President Duterte. Tinanong pa nga siya kaya alam natin na totoo yun. Dahil ilang beses ka nang natalo, 2. Kaya humingi na ng tulong. O nung humingi ng tulong, nanalo. Di maliwanag kung hindi siya humingi ng tulong, 3 siyang talo. Hindi ba? Yun yung pinupunto natin dito, yun yung sinasabi natin. Kung hindi sa bastos at sa walang hiya, edi wala siya ngayon sa kinakaupuan niya para usigin yung hiningan niya ng tulong. Malinaw yun, maliwanag yun. Kaya nga't sa isang banda, mas mabuti pala yung isang bastos at isang walang hiya. Dahil ito yung nakakatulong. Hindi lang sa mamayan, kundi sa katulad niya na ipal at ingrata na masasabi natin. Ay nung sabihin nga ni VP Sara sa kanya, sa totoo lang, dahil isang babae siya, talagang tingin ko, kung ako, ilalaki pa ako, siguro mga 1 linggo ako hindi makakatulog sa hiya. Dahil harap-harapan yun, hindi lang sa kamangkapwa niya senador, kundi maraming nanonood ng mga tao roon, ng sambayan ng Pilipino ay nakatutok doon. Dahil ba sa kanya, hindi dahil naroon si VP Sara. At ngayon, ito nga, nagpapatuloy siya. Ito namang ama ang kanyang, kumbagay, isinasalang. Pinipilit niyang hiyain, ilagay sa alanganin, sa paningin ng madla. Ganyan na nakikita natin sa sinadurang ito. Kaya nga't kung tayo ang papipiliin, kung disinti ba o edukada ba o kagalang-galang ba, kung sa usapan na pagtulong at malasakit talaga, doon na tayo sa walang hiya at bastos. Yan ang katotohanan niya.